Magandang hapon po mga kapatid na guro. Muli si Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition. Gusto ko lamang pong i-share yung aking opinion tungkol po doon sa mga teachers po na garnish or nakasanla yung ATM. Gusto sana nila ay gawing cash yung mga incentives na binibigay sa atin. Pero bago yan, batiin ko muna po yung mga kapatid natin dyan sa Kasarinlan Elementary School dyan sa Caloocan. Gayon din yung mga teacher po natin sa General T. De Leon Elementary School ng Valenzuela. Yung mga teacher po dyan sa Bonifacio Memorial Elementary School at Balingasa Elementary School dyan po sa Quezon City. And of course, yung mga teacher po natin sa Bagong Bayan Elementary School dyan naman po sa Navotas. Magandang hapon po sa inyong lahat at Merry Christmas. Ayan, going back, kung possible daw ba na yung SRI ibigay cash? Sa ngayon po mukhang hindi na, considering na wala na halos panahon. Alam niyo naman, naglabas ang pulisya tungkol dito, medyo late na. Yung AO number 40 ay inilabas noon lamang December 12. At yung nilabas ng ating kalihim Sani Angara ay sinasabi through tranches niya yung bigay ng ating SRI at stipulated na yung pag-release ay through ATM. In the past kasi, if I'm not mistaken, noong 2022 ay cash ito. Kung maaalala po ninyo, yung 15 mil nung panahon po niyan. That was the first time na umabot ng 20,000 yung maximum. Pero tayo sa DepEd hindi inabot yung maximum. In fact, kahit nung 2023 hindi rin natin inabot yung maximum. Lamang tayo 18,000. Last year lang tayo umabot sa maximum, 2024. Pag tinimbang po natin ito, saan ba mas merong advantage, yung mas nakararami? Pag tinanong po natin yung mga teacher, syempre, through ATM. Especially itong SIR, binibigay ito late December. There was a time, na January or February pa natin nakuha yung kapupunan. So, ibig sabihin po nito, nakabakasyon na yung mga teacher, nakabakasyon na rin yung mga manggagawa sa gobyerno, yung mga non-teaching personnel natin. So, we cannot really expect na meron pong mag-handle at mag-facilitate ito. Pangalawa, mas malaki yung risk doon sa any benefits po na nire-release po ng cash, dahil pwede talagang hold upin yung isang eskwelahan, pwedeng puntahan niya ng mga masamang loob kung doon na i-release, especially sa malalaking schools. Ganun din yung convenience, so mas convenient po talaga sa ATM kasi anytime anywhere pwede mong kunin, unlike dito po sa cash, talagang kailangan mong pumila, at magkakasabay-sabay pa kayo ng mga co-teacher mo, pupunta kayo sa isang lugar, yun nga, maliban sa risky ay inconvenient talaga. At gaya ng experience po natin, nung 2022, napakahirap po nito on the part of our staff, lalo na't tagahabol, lalo na't kulang na rin sa araw, kaya nga umaabot pa ito ng bagong taon. So yun yung mga reasons kung bakit po ay preferred even ang Department of Education nung mga non-teaching staff at nung mga teacher mismo, nung mga recipients, yung pag-release through ATM. But of course, naintindihan po natin yung mga kapatid ho natin na yung garnish yung ATM o kaya ay nakasanla. Lalo na kung malinaw po na sila ay biktima lamang, yung naging co-maker lang o talagang nabiktima ng mga loan sharks na nagdipana. Meron pong mga ilang paraan dyan. In fact, meron tayong pinacilitate na ilang mga kapatid natin na guro, tungkol po dyan, nag-suffer sila sa ganyan. At least, meron pong kapangyarihan yung ating mga regional director mag-utos na sila ay bayaran ng cash. Hindi ko alam kung ano nangyari doon, pero meron tayo ilang requests na pinadala. Pero so far, hindi pa po kino-confirm ng ating mga kapatid kung nag-grant ba yung request. Tayo po yung nag-facilitate doon, at nakipag-ugnayan tayo sa regional director ng isang region na hindi ko nababanggitin. Positive naman po yung sagot ni RD. I don't know kung pagbaba doon sa division ay ganun po ang mangyayari. But nevertheless, gaya ng sinasabi ko, napakahirap po talaga na hihingiin natin ito through cash. Pero ilan sa mga pwedeng gawin ay una, pakiusapan natin yung mga lending agencies kung nakasanla yung ATM mo na ito ay itira, spare. Kung ang usapan ninyo ay yung sweldo mo lang, 'di ba? Yun lang dapat 'yon. Pangalawa,
Kung garnish, no, yun ang isang problema kasi may court order po yan, no. Kung garnish, talagang pupuntahan mo yung lending agency, no po, no. Lalo na kung ito ay isa namang reputable na lending agency, but I don't think, no, na may isang reputable lending agency, no, na aabot doon sa garnishment, no, ng ating mga ATM. Dapat makatao parate, di ba, yung pagtrato sa mga kliyente, no. Pangatlo, maging honest lang po tayo. Mag-sign up tayo, no, doon sa online banking ng LBP, ng Land Bank. Tapos bantayan mo dahil yung physical card mo ay nandun sa lending. Ay transfer mo na agad yung pera na alam mong pumasok for SRI or sources other than doon sa napag-usapan ninyo. Pero sabi ko, dapat maging honest, no? Huwag naman ninyo ubusin, ano? Kung ang usapan ninyo buwan-buwan ay magbabayad ka ng 10,000, itira mo yung 10,000, no? Para naman siraulo na nga kausap mo, gago na nga, gagaguhin mo pa, di ba? So pareho na lang kayo noon, ano? So ganoon na lang po, no, mga kapatid, no, ilipat mo kaagad sa GCash mo. You don't need, no, to open another bank account, no. GCash na lang, no. So yun po. At ang pinaka mahalaga, no, na deterrent po sa mga gayaan, no, ay wag tayong mangutang o kahit magko-make it doon sa mga loan sharks na merong masamang reputasyon, no, at mga halimaw talaga at mga demonyo ang nagpapatakbo na ang gusto lang talaga ay maubos yung pera natin, ano, kahit nagko-compound yung interest, no, na yung dapat mong full payment ay nakuha na sa'yo, and yet napakarami pang utang. Madali pong malaman yan, yung mahilig mag-offer, no, pupuntahan ka sa eskwelahan, kukumbinsin ka, at marami na rin mga may experience na masama dyan pero nangutang ka pa rin. Minsan part yun, no, nung ating pag-iingat, no, kasi hindi po biro yung mangutang ka at magbayad ng utang na hindi mo na talaga napakinabangan na puro penalties na lang. Ultimately, mga kasama, no, makiisa po kayo sa TDC. Ang solusyon sa ating kinasasapitan, bakit tayo nangungutang, sapagkat napakaliit ng ating sweldo, sapagkat hindi sapat ang sweldong ibinibigay sa atin ng gobyerno. At ang solusyon dyan ay himukin natin, pwersahin natin, pilitin natin ang gobyerno na ibigay ang nararapat para sa atin, no? At yan ay sa pamamagitan lamang ng mataas, ng matimyas at malakas na puwersa ng pakikibaka para sa ating karapatan, kagalingan at dignidad. Kaya sumali niyo po kayo sa amin. Sana magsama-sama po tayo na alisin ang mga balakid para sa ating pag-unlad socio-economically and professionally, no? So join TDC, promise masaya dito. Maraming salamat mga kapatid, and Merry Christmas.